Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 29 hanggang 37. Sa ebanghelyong ito, makikita natin ang pagbabalik ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at umakyat siya sa isang bundok na upo roon at nagturo. At nagdatingan ang napakaraming taong may dalang mga may sakit, mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang iba. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya nga namangha ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't sila ay nagpuri sa Diyos. Sa panahong ito ng Adbyento, makikita natin sa ebanghelyong ito, ang mga taong nakakaunawa ng pagdating ng Panginoon ay ang mga taong may sakit. Mga taong may mabigat na dinadala sa kanilang buhay. Bakit nila nakikilala ang Panginoon? Bakit nila nauunawaan at nakikita ang pagdating ng Panginoon? Sapagkat naghihintay sila ng kaligtasan. Katulad ng mga pipi, katulad ng mga pilay, katulad ng mga bulag, katulad ng mga lumpo, at katulad ng marami pang may sakit. At ngayon ay inaanyayahan tayo ng Espiritu ng Adbyento na sana ay makita rin natin ang ating buhay. Maaring hindi tayo pisikal na pilay, ngunit sa paglalakbay dito sa buhay, tayo ay iika-ika. Tayo ay walang lakas na magpatuloy na harapin ang mga hamon ng buhay. Kaya hindi maayos ang ating paglalakbay, ang paglalakad sa daigdig na ito. Sapagkat mayroon tayong sakit. Kailangan natin ang tagapagligtas. Maaari ring hindi tayo pisikal na bulag. Ngunit maaari tayo ngayon ay bulag sapagkat hindi na natin nauunawaan. Wala na tayong nakikita na kahulugan sa mga ginagawa natin sa bawat araw. Sa mga kaganapan sa ating kasaysayan, ang bulag ay nasa dilim at maaaring ngayon din tayo ay nasa dilim. Maaring hindi tayo pisikal na lumpo, ngunit maaari tayo ay nalumpo na ng napakaraming pagdurusa, nalumpo na ng maraming mabibigat na problema. Kaya nga hindi na tayo makabangon, hindi na tayo makatayo, wala nang lakas na gumising sa umaga, wala nang lakas na harapin ang buhay. Maaari rin namang hindi tayo pisikal na pipi, ngunit tayo ay pipi sapagkat hindi na tayo makapagsalita. Wala nang mga salitang namumutawi sa ating bibig. Wala nang mga salita ng pasasalamat, wala nang salita ng pagpupuri. Ayaw na nating magsalita sapagkat kung tayo ay magsasalita, ang lalabas lamang sa ating bibig ay kapighatian, pagdurusa at kalungkutan. At maaari rin tayo ay yung mga taong may sakit. Mga taong may dinadala, mapait sa buhay. Kailangan natin ng kagalingan. Kaya nga, kung ito ang ating sitwasyon, ang ating kalagayan ngayon, ang panahon ng Adbyento ay para sa atin. Sapagat itong mga karanasan na ito ang magbubukas sa atin, ang magtutulak sa atin para magbantay at maghintay sa pagdating ng Panginoon. At kapag dumating na siya, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay iyong pagalingin. At dadalin tayo sa pagpupuri sa Diyos na nasa langit. At pagkatapos silang pagalingin ng Panginoon, hindi naman sila basta-basta pinaalis ni Jesus. Sinamahan sila ni Jesus. Sila ay naroon ng 3 araw. Kaya nga nahabag pa rin si Jesus sapagkat alam niyang gutom na ang mga taong iyon. Ngunit walang pagkain sa lugar na iyon. Ayun ang kanilang suliranin. Saan tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming mga tao? Sa ilang na ito, sabi ng mga alagad.
At tinanong ni Jesucristo, ilan pang tinapay ang nariyan? 7 tinapay at mayroong pang ilang maliliit na isda. Kaya nga, pinaupo ni Jesucristo ang lahat ng mga taong ito. Kinuha ang tinapay at ang mga isda, nagpasalamat sa Diyos at pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa lahat. Nabusog ang lahat. Hindi lamang sila napagaling, ngunit sila ay nabusog. At magkatapos nilang mabusog, ay mayroon pang mga naging labis. At ito ang panahon ng Adbyento. Dumarating ang Panginoon sa ating buhay upang tayo ay pagalingin, tayo ay kumpletuhin, at yung malalalim na pagkagutom na dala-dala natin sa ating buhay ay Kanyang busugin. At itong larawan na ito, ang Ebanghelyong ito ay tungkol din sa banal na Eukaristiya. Sa panahon ng Adbyento, kung tayo ay dadalo sa mga banal na misa, sa banal na Eukaristiya, tandaan natin, ang unang-una, tayo ay pinapagaling ng Panginoon upang magpuri sa Diyos. Ngunit hindi niya tayo hinahayaang umalis na lamang. Bibigyan niya pa tayo ng lakas. Nais niya pa tayong busugin ng kanyang sariling katawan at dugo upang gumaling tayo at nagkaroon tayo ng lakas. Sapat na ito para humarap sa mga hamon ng buhay. Kaya nga tayo ngayon ay magpasalamat sa Panginoon. Alam natin ang ating kalagayan, alam natin ang ating mga pinagdadaanan. Ngunit isang bagay ang alam natin, dumarating ang Panginoon para tayo ay pagalingin, busugin at bigyan ng lakas upang humarap sa bagong bukas na dumarating sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.